sa tinatawag na Pacific Typhoon Belt. Kapag ang malakas na ulan ay nakipagsabwatan sa iba pang puwersa ng kalikasan, kaya nitong wasakin ang isang bayan. Ganito ang nangyari sa Ginubatan, Albay. Nang tamaan ito ng sunod-sunod na super typhoon, ang malakas na buhos ng ulan, sinamahan ng rumaragasang putik mula sa Bulkang Mayon. Ilang bayan ang nalibing. In Albay, calamity here is very, very natural. Natural talaga sa amin yan. Pero yung nangyaring tong dumaan yung Milenyo, Reming at Sinyang, ay talagang iba yung nangyari. Iba yung naramdaman ng tao. Nabago yung landscape ng buong probinsya. Ang dating masaganang Nayon, ngayon, isang ghost town na. Ang mga taong hindi nakalikas, natabunan ng gumuguhong buhangin na galing sa Mount Mayon. So dito, masagana ang mga tao, may mga pananim dyan. Kasi ano ito, maraming palayan to. So, ngayon, ano pang babalikan ng tao? Wala na. Lahat ng tao, wala nang ibabalik kasi patay na din sila. Hanggang umulan, hindi sila nakalabas. Naanod na lang. Naanod na lang sila. Itong community dati Pero ito na lang natitira na makikita natin. Ito na lang. Yung iba nasa ilalim na ng mga Wala bato. na. Inanod na. Nalukalubog na at inanod. Putol lahat ng tulay. Hinahangaan pero tila higit na kinatatakutan ng mga Bicolano ang Bulkang Mayon, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Dinuguri ang perfect go na Mount Mayon. Pero pag tinignan nyo sa malapitan, ang isang malaking bahagi nito ay mukhang malapit na ang matibag. Pag nangyari yon, maaring malibing muli ang mga bayan na nasa ibaba ng bulkan. Kung magkakaroon ng patuloy na malakas na pag-ulan gaya nung nakarang February, ito ay isang palatandaan na pinating bantayan na baka magkaroon ulit ng lahar. Cases like disasters na naranasan ng bansa natin, all these things were triggered by abnormally large amounts of rainfall. Kasama na sa mga sermon ni Bishop Lucilo Quiambao ang usapin ng global warming upang maihanda niya ang kanyang mga parokyano sa mga maaari pang maganap. These disturbances in atmosphere is caused by the global warming. And the global warming is due to our carelessness in the care of nature. Hindi ko naman masabing kagawa ng Diyos. Hindi ko naman masabing kagawa ng tao. Kagusto na rin ng Panginoon kasi marami na rin ngayon taong hindi nakakaalaala sa Panginoon. Kaya, siyempre, sabi nga may mga dahilan para kung minsan magbago ang tao. Sabi nga nila, kagawa ng Diyos sa kanya yan. Hindi ako naniwala. Pero kalikasan na ng may gawa na noon eh. Sa mga lugar tulad ng Albay, ang banta na nagbabagong klima, ramdam na. At para sa mga taga rito, dasal na lang ang natitira nilang sandata. Almighty Father, we acknowledge our sins against you and the rest of creation. Global warming is upon us. Now we turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. Kung mga bahay at ari-arian ang winawasak ng labis na pag-ulan, kalusugan naman ang isa sa mga pinupunterya
ng umiinit na kapaligiran. Sa General Nakar sa Quezon, isang grupo ng mga dumagat ang nakikipagbuno sa sakit na malaria. Ay talaga pong salot at nakakamatay po talaga. Po, bihira po ang nagkakasakit ng panahon pa ngayon. Bata pa ako dahil hindi naman sobra ngayon kung pagkaroon ng malaria. Halos lahat, isang buong pamilya pagka-malaria lahat. Pinuno ng kanyang grupo si Atot. Isa sa 5 anak niya ay kamamatay lang dahil sa malaria. Hindi pa sigurado kung ilan pa sa kanyang pamilya ang may impeksyon. Mula sa sitio Pulang Lupa, ang bulubunduking bahagi ng General Nakar, ang mga dumagat na ito. Napilitan silang bumaba sa Barangay Umiray para maghanap ng gamot at solusyon sa kanilang problema. Siguro naihambing din siya sa isang kalamidad. Talagang grabe din talaga ang malaria dito sa amin. Mula pa noong 2005, kapansin-pansin ang pagtaas ng kaso ng malaria sa Barangay Umiray. Mula sa 50 kaso, umabot na sa halos 300 ang nagkamalarya noong nakaraang taon. Pabago-bagong klima rin ang isa sa mga dahilan kung bakit laganap ang malaria dito. Paborito kasing tirahan ng mga lamok ang mainit o maalinsangang lugar. Ngayon, tumaas yung temperatura, yung mga mosquito na nagdadala ng malaria, no? Mas matagal na yung buhay nila at mas marami ang nabubuhay at nagkakarga ng sakit. Kaya mas maraming chances na makakagat ng tao. Plano na raw lumipat ni na Atot sa ibang lugar. Gusto ko pong mayari, umalis na pati kami rito sa Pulang Lupa at dito ang may malaria. Lilipat na ulit kami rito sa kabundukan. Pero sa ngayon, ito muna ang naisip nilang paraan para solusyonan ang kanilang problema. Ang grupo ni Atot, sumali sa isang born-again Christian group. Makapangyarihan kaya sa umagang ito, Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lugar na ito. Alisin mo ang kapangyarihan ng malaria sa lugar na ito. Marahil, ang banta ng nagbabagong klima sa kalusugan ay kailangan na ring harapin ng mga doktor at health workers. Yun yung isang dapat mangyari. Palitan yung pananaw na maaaring nanggagaling ngayon ng mga sakit natin ay dahil sa pagbabago ng klima. Dumadating na andyan siya na Dumadami na yung kaso ng malaria. Dumadami na yung kaso ng dengue, mataas na masyado para hindi pansinin. $500 billion plastic bags ang nagagamit sa isang taon sa buong mundo. At 3% lang sa kanila ang nare-recycle. Karamihan sa kanila napupunta sa dump sites kung saan halos umabot ng 1,000 years bago sila matunaw. Kaya, iwasan na natin ang paggamit ng plastic bags at mag-cloth bag na tayo. Pag mamamuti siya, syempre wala na yung nutrients, wala ng pagkain na pwedeng kakainin ng mga tinatawag nating reef fishes or other marine life na nakatira doon sa mga corales. Kapag wala silang makakain, syempre sila din mamamatay. Saan ka man sa mundo, buo ang araw. Na taon. Ang fossil fuel mula sa coal power plants ang pangunahing energy source sa buong mundo. Ito ang pinagkukunan natin ng kuryente na nagpapaandar sa mga kagamitan natin sa bahay at kung saan-saan pa. Sa tuwing gumagamit tayo ng sasakyan, gumagamit din tayo ng fossil fuel na siyang nagpapakawala ng carbon dioxide sa hangin. Pero mula nang maganap ang Industrial Revolution noong 18th century, hindi na maawat ang pagtuklas at paggamit natin sa fossil fuel. Kung tingnan mo ang history ng temperature from 500 years ago, ang temperature ng globe uniform hanggang nakarating sa Industrial Revolution. Pagdating ng Industrial Revolution, pataas ng pataas. Dahil kumapal ng kumapal at naipon sa atmosphere ang carbon dioxide, hinaharang nito at ng iba pang greenhouse gases ang init ng araw na dapat sana'y natural na lumalabas sa ating planeta. Kaya umiinit ang temperatura at nagkaroon ng global warming.
Ang mga karagatan ay isa sa mga natural na tagahigop ng carbon dioxide mula sa atmosphere. Pero dahil sa dami ng carbon dioxide, nagiging acidic at mainit na raw ang tubig dagat. Ang trend ng temperature ng dagat tumaas ng tumaas. Ang karagatan ng Pilipinas ang tinaguriang sentro ng Coral Triangle, ang rehiyon na may pinakamayaman na marine life sa buong mundo. Pero ngayon,